Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Huwebes sa ikalawang linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. At kaisa po ng lahat ng ating mga intensyon, patuloy nating ipanalangin ang agarang pagaling ng ating Santo Papa Francisco. Gayon din ang intensyon ng lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli at pinahahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sagisag ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, sinabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumutubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya, ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas sa kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ko ayon sa kanyang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.
Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit iyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan ang lamang at hamak-hamakin ang Diyos sa dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Sa utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakakatiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung ahangin ay umihip. Sa taong matuwid, ang Panginoon siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po lahat. Mapalad ang nakita sa kanyang pusong matapat, salitang nagbubuhat sa buong Diyos ng liwanag, sa tiyagay aning ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdarusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa napagdurusang ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang sinulat ng mga ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW.
Sa mabuting balitang ating narinig ngayon, ang mahirap nagpunta sa langit. Ang mayaman nagpunta sa impyerno. Taas ang kamay ng mayayaman. Wala. Patay ang koleksyon. Ang mayaman ba'y napunta sa impyerno dahil siya'y mayaman? Pagka ganoon, ay di wag na tayo magtrabaho, mamalimos na lamang tayo lahat. At ang mahirap ba'y napunta sa langit dahil siya'y mahirap? Hindi. Si Lazarong mahirap, kaya napunta sa langit dahil kahit dito sa lupa sa kanyang paghihirap, buo ang kanyang tiwala sa Diyos. Yun ang nagdala sa kanya sa langit. Pero mas magandang pag-isipan at magandang pagnilayan, bakit napunta sa impyerno ang mayaman? Wala naman siyang ginawang masama eh. Pinahirapan ba niya si Lazaro? Hindi. Pinaalis ba niya sa pintuan niya si Lazaro? Hindi. Anong ginawa ng mayaman? Wala. Sa harap ng isang naghihirap, walang ginawa ang mayaman. Yun ang nagdala sa kanya sa impyerno. Hindi masamang maging mayaman. Ang masama, maging madamot. Hindi masamang maging mayaman. Ang masama, hindi ka tumutulong. Ay tingnan niyo yung mayaman, kilala niya si Abraham. Ibig sabihin, nagdadasal siya. Sumisimba siya. Nagpipilgrimage nga siya, kulay blue nga ang suot minsan. Sa pambansang dambana siya nagpipilgrimage. Alas 10 ng umagang misa ang sinimbahan niya. Kilala niya sabi niya, Amang Abraham. Paalala sa atin, lalo ngayong panahon ng Kwaresma, hindi sapat ang pagpipilgrimage lamang. Baka kasi tayo'y maiwan, ay nakapagbisita kami ng 7 simbahan. Okay na yon. Hindi ho okay iyon. Ay nakasimba kami, okay na iyon. Hindi iyon okay, kulang iyon. Ang pagdadasal ay kulang nagawang kabanalan. Kapag wala kang ginawa sa pangangailangan ng iyong mga kapwa. Ang kahustuhan ng kabanalan ay yung pagkatapos mong magdasal, may kakayahan kang tumulong sa iba. Yung pagkatapos mong magsimba, may kakayahan kang unti-unting magpatawad sa iba. Yung pagkatapos mong magpilgrimage at magnobena, may kakayahan kang umunawa sa kahinaan ng iba. Yun ang kabuuan ng kabanalan sa ating pananampalataya. Taas ang kamay ng mga nagpipilgrimage. Yung grupo-grupo. Parang natakot pa kayo. Kayo lang naman ang iisa ang uniform. Tingnan, abangan nyo inyong sarili ha. Kahit kayong hindi nagpipilgrimage, bantayan nyo ito. Pagkatapos nito, iikot kayo ng kaunti siguro. Tapos may usapan kayo. 11:15 aalis tayo. 11:30 na wala pa ang dalawa sa inyong van. Tingnan nyo kung hindi aandar ang inyong bunganga. Sinabi na Ika sa iyong, huwag ka nang sumiar diyan. Bumili ka pa na yan, sabi ng mamaya na. O yan. Pero sumimba kayo. Pero nagpilgrimage kayo. Babantayan natin ang ating sarili ngayong panahon ng Kwaresma. Bukas Biyernes, hindi ka kakain ng karne. Pero sa hapon, naka-May Day ka. Hindi ako kumain ng karne ngayong araw. O di walang biyaya iyon. Ang mga bagay na ginagawa mong kabanalang para sa Diyos ay hindi pinagmamalaki. Mawawalan ng saysay, masasayang ang inyong pagdadasal,
Masasayang ang inyong pagsimba kung pag-uwi sa inyo'y tsismosa ka pa rin. Sayang ang inyong 1.5 na ambag sa pilgrimage kung pag-uwi sa inyo'y galit ka pa rin sa iyong ina. Kung hindi mo pa rin kinakausap ang iyong kapitbahay, kulang na kabanalan iyon. At kaiingat tayo ngayong panahong ito. Baka iniisip natin kapag nakapagdasal, nakasimba, baka maisip nating tama ng gawang kabanalan iyon. Kapag kaganoon, makakasama natin sa impyerno yung mayaman na walang ginawa para sa kapwa. Ang kabuuan ng pagkilala sa Diyos ay yung naipapakilala mo siya sa iyong kapwa sa paggawa mo ng kabutihan, lalo na sa nangangailangan. Sa banal na misang ito, mga minamahal, mahirap ka, mayaman ka, may pinagdadaanan ka, marami kang problema, masaya ka ngayon, hilingin ninyo kay Kristo sa banal na komunyon mamaya. Inyong ibulong sa Kanya, sabihin ninyo, Panginoon, punuin mo ang aking puso ng pag-ibig na mula sa iyo, upang ang mga bagay na aking ipinagpapasalamat at pinagdadaanan sa aking pagkatagpo sa iyo sa misang ito, maibahagi ko sa aking kapwa sa pamamagitan ng aking paggawa ng kabutihan, siyang natatanging paraan upang sa bandang huli, sa langit tayong lahat ay magkapisan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo ang aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatido, pangam paghahain nati kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ng aming 40 araw na paghahanda para sa pagkabuhay, upang ang ginaganap namin ay maisaloob ng lubusan sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sa pagbabakas sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban, na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmula sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakirabay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo pong lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso at iagaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
katotohanan. Ikaw po ang makikilala sa taong mapagkumbaba. Diyos na aking Kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke di naman, ikaw ay naghahanap buhay. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po ang makikilala sa taong makikilala. ikaw po ang makikilala sa taong mapagkumbaba. Apat na pumaraw sa ilang, tutunaw ang iyong naranasan. Oo, nais kitang damayan. Apat na pumaraw sa ilang, sinubukin lakit ng tampalasan sa tukso mong nalagpasan. Oo, nais kitang tularan. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Iyong pahintulutan, makasalo sa iyong kahirapan. Masama ay mapaglabanan sa ayunon pagdarasal. Ngayon nasa apat na pong araw, tungo sa Kalbaryo pinasang ang krus ng aming kasalanan sa hapis ng Birhen mahal. Oo, nais ko siyang samahan. Panginoon, iyong pahintulutan, makasalo sa iyong kahirapan. Masama ay mapaglabanan
sa ayunot pagdarasal, ngayon nasa apat na pung araw. Panginoon, inyong pahintulutan, makasalo sa iyong kahirapan, masama ay mapaglabanan sa ayunot pagdarasal, ngayon nasa apat na pung araw. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinakinabangan naming paghahain ay mamalagi nawas sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Bangkinin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng Indulhensya Plenaria ngayon taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanyaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang lahat po magsuupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng ating mga pangkwaresmang gawain. Mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa 3:00 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Gayun din naman, may pagpapakumpisal po tayo tuwing araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation mula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali at mula 2:00 hanggang 5:00 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ngayon darating pong linggo, 23 ng buwan, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras po ng healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis, unay sa alas 9 ng umaga at ikalaway sa alas 6 ng gabi. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahang makiisa. Ang misa po ng alas 11 ng umaga sa linggo ay magiging 12 ng tanghali upang bigyang daan ang ating healing mass ng alas 9 ng umaga. Kaugnay po nito, simula ngayong Marso, buwan-buwan po tuwing 23 ng buwan, malugod naming ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual direction and counseling, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalan. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po'y makipag-ugnayan agad sa opisina para sa pagpapalista at reservations. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 12 ng tanghali. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayan po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. Manalangin tayo, O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat, ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundles na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ito po sa bandang gilid sa inyong unahan, yan po ang isa sa pinakamalaki nating relikya. Yan po ay bahid ng dugo ni Santo Padre Pio, nasa isang tela, ginamit niya po sa pagpupunas ng kanyang sugatang kamay. Sa bandang likuran ninyo'y naroon naman ang isang guwantes, may bahid din po ng dugo ni Padre Pio. Sa ilalim ng ating kampanaryo, marami pa rin po tayo mga first at second class relics ni Padre Pio. Nawa po'y patuloy niya tayong magabayan ngayong panahon ng Kwaresma sa lagi nating paglapit kay Kristo. Salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong mapayapa, palaging ibigin ang ating kapwa. Salamat sa Diyos.